Napakabuti po ng ating Diyos. God is good. All the time. And all the time. God is good. Ayun po. Declare po natin yan sa ngayon. Panginoong Yesus, maraming salamat sa umagang ito, sa araw na ito, na ginising mo po kami ng panibagong pag-asa, na kung saan ay meron kang sasabihin pa sa aming napaka-importante ngayong araw na ito, na maranasan namin ang kabutihan mo sa buhay namin, Panginoon. Panginoon, lukuban mo kami ng iyong banal na Espiritu, na siyang maitaas namin ngayong araw na ito, na siyang tumutulong sa amin sa lahat ng ginagawa namin at gagawin pa namin, O God. Lord, your name be magnified, O God. At kayo pong mapurihan, O God. Thank you, Lord, and we give back all the glory in Jesus' name. Amen. Sa lilim ng ating Panginoon, no? Alam niyo po, hindi po natin kasi alam kung ano po yung mangyayari bukas. Di po ba? Sino po dito ang nakakaalam kung ano pong mangyayari bukas? Wala. Yan. Kaya kailangan natin itong mensahe na to sa buhay natin, no? Ano po ang mensahe natin ngayong umaga? Yan. Ang mensahe po natin ay, sino po ang ating safeguard? Yan. Kung sa, yan. Sino ang safeguard mo? Yan. Sino yung guard mo? Yan. Paano po tayo pinoprotektahan ng Panginoon? Yan. Paano po tayo magpapaprotekta sa Panginoon? Meron po bang eksena o inyong karanasan na sinasabi niyong pinotektahan kayo ng Diyos? Naku, muntik-muntikan na. Yan. Nakapanood po ba kayo sa Facebook na kung saan ay saglit-saglitan na lang, no? Madidisgrasya na siya. Sino po yun? Ang dami, di ba? Okay. Alam niyo po, masasabi natin na araw-araw, minu-minuto, ay pinoprotektahan tayo ng Diyos. Ngayon na nga lang mga survivors tayo ng pandemic. Diba? Natapos ang pandemic, nandito po tayo. Pero hindi ko po sinasabi na yung mga namatay noong panahon ng pandemic ay hindi sila pinotektahan ng Panginoon. Ang ibig sabihin lamang noon ay gusto na ng Panginoon na kunin sila dahil may purpose ang Panginoon pa rin sa buhay nila. So sabi ko nga sa message ko kaninang umaga, no? Kapag buhay ka pa, ibig sabihin hindi pa tapos ang kalooban ng Panginoon sa iyo. May purpose pa rin ang Panginoon sa buhay mo. Kaya sino ang safeguard mo? Doon po sa Zechariah 2:5. So sabi nun, "For I, says the Lord, will be a wall of fire all around her, and I will be the glory in her most." Okay, ibig sabihin, pag yung computer nga may firewall, 'di ba? Yung bahay may firewall. Anong purpose ng firewall na 'yon? Firewall na 'yon ay para maprotektahan tayo sa mga sunog. Okay? In short, protection, no? So Isaiah 46:4. So sabi dito, "I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you." So lahat ng sinabi dito sa Isaiah 46 ay patungkol po kung ano yung gagawin ng Diyos sa inyo. So dito pa lang masasabi natin na ang Diyos ay napakabuti sa atin. Kung binigyan ka ng mga pagsubok, I will carry you, sabi ng Lord. Kapag malapit ka nang bumagsak, ang sabi ng Lord, I will sustain you. Diba? Kapag kulang na ang lakas mo, I will sustain you. Kapag nalugmok ka na, sabi ng Lord, I will rescue you. Diba? Yun ang promise ng Lord sa iyo. Why God is protecting us? Una sa lahat, sabi nga natin, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. We need His protection from the traps of the enemy.
Ano po yung mga traps ng enemy na yon? Spirit of lust, lust of the eyes, pride of life, okay? Oppression, curses. Di po natin alam, no? Na yung mga katabi natin o yung mga kaaway natin ay nagbigay ng curses. Okay? Pero dahil sa protection ng ating Panginoon, hindi tatalab ang mga curses na yon sa iyo. Diba? Sabi din dito, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Sa Proverbs 14:12-16. Marami tayong mga desisyon, no? Na akala natin ay tama. Pero alam nyo, minsan hindi pinapaganap ng Panginoon yon. Dahil alam ng Diyos na mapapahamak tayo. Okay? So yun ang protection ng Diyos sa atin. Ang tanong, protektado ka ba? Sabi ng mga insurance, ano sinasabi nilang mga insurance? Insured ka ba? Diba? May insurance ka ba? Pero alam niyo po, maraming mga sabi dito, no, nung panahon ng pandemic, kailangan proteksyonan natin ng ating mga sarili. Tama po yun. No? Andan ng mga alcohol, mga face mask. Okay, face shield nung araw. Oh, at saka yung distance, physical distance. Yun yung protection natin. Sa sasakyan, kailangan mag-seatbelt ka, mag-helmet ka. Diba? So, yun yung protection natin. Okay? Ang tamang safe ba tayo? Paano po ba tayo natin mararanasan ng totoong proteksyon? Okay. Sabi natin, lahat tayo ay mamamatay. Diba? Pero ang tanong, protected ba ang kaluluwa natin? No? So, magkaroon lang po tayo ng isang history from the Bible. Kung paano pinotektahan ng Panginoon ang bansang Israel, ang kanyang bansa. Okay? Noong pong sila ay nasa Egypt. So, umalis sila sa Egypt sa kapahamakan. Nalis sila. Pero alam niyo po ba yung nangyari pagkatapos na lumabas sila sa Egypt? Doon nila naranasan ang proteksyon ng Panginoon. Diba? Ano ang makikita doon? Nang lumabas ang Israel sa Egypt, ang Diyos ay nag-umpisang gabayan ng bansa sa pamamagitan ng haliging ulap. Wow! Haliging ulap at haliging apoy. Araw at gabi. Grabing protection po yun, ano? Sa Exodus 13:21. At hindi lamang po yun. Probisyon ng Panginoon ay binigay ng Diyos sa kanila. Para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Andun ang mana. Okay? For 40 years, hindi lang po 40 days na supply. 40 years na supply ang binigay ng Panginoon sa kanila. At 40 years na protection ang binigay sa kanila. Okay? So sabi dito, we can say that the Israelites are hard-headed. Kahit na matigas yung mga ulo nila, pinoprotektahan pa rin sila ng Panginoon. Pero it doesn't mean na, sige, magpakatigas tayo ng ulo. Anyway, ang Diyos naman ang magproprotect sa atin. No. Lalahanin nyo na ang lahat pa rin ng ginagawa natin ay may pasubalit po tayo sa ating Panginoon. No? Meron pa rin pong consequences yung ating mga hard-headedness. Siguro eto na yung katanungan ng mga tao sa ating kapanahunan. Nararanasan mo pa ba natin ang proteksyon ng Diyos? May mga sitwasyon ba sa buhay natin na nararanasan natin? Minsan sabi natin, oops, ay nahulugan pa ako. Mabuti na lang, hindi ako napunta doon. Okay? Oops, mabuti na lang, hindi ako dumaan doon kasi meron palang
bukas na manhole. Okay? So yung mga simpleng bagay na yon, na prinotektahan tayo ng Panginoon, na-appreciate nyo po ba ang kabutihan ng Diyos sa buhay ninyo? Okay? Sa simpleng, hindi ako napaso, mabuti na lang. Simple yung mga bagay na yon. Na pinaalalahanan tayo ng Diyos, no? Na hanggang ngayon, kahit matigas ang ulo natin, kung kahit sabihin natin, nakalimot na ako sa Diyos, pero hindi siya nakakalimot sa kanyang mga pangako sa iyo. No? Na protektahan ka niya. So God offers protection to those who give their full trust in Him. Sa Psalm 91 verse 4, so sabi dito, under His wings shall you trust and find refuge. When trouble comes your way, stay in that place of refuge in God. It's a place of safety from any enemy. Okay? God shows that He is our refuge. Refuge po para sa mga humihiling ng kanyang covering. So every time po na lumabas tayo ng bahay, gagawin lamang po natin, Lord, protect me. Just pray to the Lord at sasabihin mo, Lord, cover me with your precious blood. Dahil ang proteksyon ng Panginoon, wala po sa sinyales. Ang covering ng Panginoon ay kung paano po tayo nananampalataya sa Kanya. No? Kung paano pinagkakatiwalaan mo ang Diyos. May mga times na may mga kalaban ka sa labas. Right? Muntik ka nang mapatay. Yung muntik na yon, dapat i-appreciate mo yun. Dahil yun ang ginawa ng Diyos sa iyo. No? Ilang segundo lang ang buhay mo, oops. Pero hindi lamang po yun. Ang proteksyon ng Panginoon sa iyo. Dahil gusto ng Diyos na magawa pa yung plano niya sa buhay mo. Sabi ng Lord, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Ayun, sinabi niyo po yung keyword, not to harm you. Ayan, kompleto po yun. Sabi dito sa Psalm 91, 7-11, thousands shall fall at thy side, and 10,000 at thy right, but it shall not come nigh thee. Only with thine eyes shall thou behold and see the reward of the wicked, because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation, there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling, for he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. Sabihin, ganyan po kayo, pinoprotektahan ng ating Panginoon. Sabi nan, the angels which will charge over you. Ibig sabihin, pati yung anghel ay tumutulong para maprotektahan ka. Okay, sa Psalm 91, 7-11. Paano nga ba tayo pinoprotektahan ng Diyos? Lapit na po tayong matapos. Ang daming proteksyon na pinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga anak. Ito po, protection ni Lord ay exclusive lamang po sa iyo. Alam niyo po ba? Alam niyo po ba na exclusive lamang ang proteksyon ng Panginoon sa inyo? Bakit? Dahil anak ka na ng Diyos. Dahil tinanggap mo na ang Panginoon sa buhay mo. Kilala mo na siya. Panginoon mo na siya. So, ang gagawin ng Diyos, siyempre, anak ka niya so protection ng Kanya. Kung lumayo kaya sa Kanya, alam niyo po ba, pag lumayo tayo sa Panginoon, do you think lalayo ang Panginoon sa iyo? Ikaw lang ang lumayo. Ang Panginoon, hindi. No? So sa Lord, wala kang kawala. Bakit? Hahanapin at hahanapin ka pa rin ng Diyos. Dahil anak ka niya. Ayaw niya na mapariwara ka sa Kanya. Ayaw ng Lord na mapahamak ka.
So whether you like it or not, hahanapin ka ng Diyos. Ipapa-remind, Lord, papa-remind ka niya, andito lang ako, anak. Lumapit ka. Kung lumayo ka, sa akala mo'y lumayo ka, hindi ka lumayo sa akin, ikaw lang ang lumayo. At ang alam natin, prodigal son, ang Lord naghihintay para sa ating pagbabalik. Diba? With open arms. Kasi kapag nasa Lord ka, yung sinasabi nilang divine protection ng Panginoon nasa iyo. No? At kung wala ka na sa Lord, tinakwil mo ng Panginoon, wala na yung divine protection ng Lord sa iyo. Kaya gusto ng Lord i-restore yung protection ng Panginoon sa iyo. Huwag mo nang hintayin na ang sabi ng Lord, hindi kita kilala. Huwag mo nang hintayin na hindi na nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. No? Ngayon pa lang sinasabi na ng Lord sa iyo kung ano ang gagawin mo para ikaw ay nandoon sa par. Ano yon? Panginoong area of responsibility. Yan. Nasa par ka. Okay. Una po, nasa hedge of protection. Ano po ito? Hedge of protection. Nung inatake ni Satan si Job, sabi ng Bible, ibinaba yung hedge of protection kay Job. Kaya nga nasalanta lang ng kaaway si Job nung may pahintulot ng Diyos na subukin si Job para sa huli, lahat ng inalis ng kaaway sa kanya, ibinalik ng double portion ng Panginoon. Pangalawa, walls of fire. Gusto niyo pong maranasan ng walls of fire? Nakakita na po kayo ng walls of fire. Siguro pag yung walls of fire na to ay nakita mo nung nasusunog ang wall ng kapitbahay mo. Hindi po yun, ano. Okay. Siguro ang ganda nung araw, nung panahon ni Moises, nakikita nila yung wall of fire na yun. Na kahit yung mga mababangis na hayop ay hindi makalapit sa iyo. Pag may wall of fire. Sa Zechariah 2:5, ang Diyos ang magiging walls of fire sa buhay ng mga nagtitiwala sa Kanya. Number 3, anointing po ito. Okay? Sabi na, touch not my anointed. Pag nasa Diyos ka talaga, yung mga chismis ng mga kaaway mo, yung mga curses ng mga kaaway mo, ay hindi mangyayari sa buhay mo dahil you are anointed by God. Okay? So, Psalm 105 verse 15, pinoprotektahan ng Diyos ang mga inanoint niya. Kaya pag anointed ka ng Lord, no one can harm you. Number 4, the blood of Jesus. Ito yung sinasabi ko. The blood of Jesus. Kailangan magpa-cover tayo ng blood of Jesus. Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari in the future. Now, ano yung ibig sabihin ng blood of Jesus? Ito yung kinatatakutan ng kaaway. Pag nakita ng kaaway na you are covered with the blood of Jesus, hindi ka niya masasaktan. No? Precious ang blood ni Jesus. Okay? The blood of Jesus also signifies your salvation. Purify and protect us. Cleanse our conscience from dead works. Okay? Yung mga ginawa mong hindi naman pero ginawa mo dahil sa self-righteousness mo. Okay? Ang tawag dito ay mga dead works. Sa Hebrew 9:11. Number 5. Holy Spirit, God presence. Kaya nga papipiliin tayo, anong gusto mo?
Papipiliin tayo sa world o sa God's presence. Okay? Siyempre, pipiliin natin yung God's presence. Jesus' presence, Holy Spirit presence. Basta nasa presensya ng Diyos, siguradong iingatan ka niya. Okay? Elahanin nyo yung Panginoong area of responsibility. Doon lang tayo, no? Number 6, giving. You are also protected. Sa Malakay 3:11. Sabi doon, if you give, I will rebuke the devourer. Ito po yung promise ng Panginoon. Na minsan nagkakasakit tayo, ano dami kong pera. Siguro na iba na yung focus mo. Sa pera ka na nag-focus. No? Nakalimutan mong magbigay sa Panginoon. Kasi pag hindi tayo nagbigay sa Panginoon, parang ninanakawan natin ng Panginoon. Bigay ng Diyos yan. Nagbigay ka. Dahil hindi kailangan ng Panginoon ng pera mo. Ang gusto ng Panginoon sa pera mo ay para maging pagkain ng ibang mga mananampalataya. Okay? Physically, spiritually. Okay? Para masustain. Masustain yung church, masustain ng bawat isa. Okay? God's protection. Sabi na nun, I will rebuke the devourer. Hindi ka magkakasakit. Maraming pera, pero bakit nauubos lang sa pambayad nila sa ospital? Pero ikaw na walang pera at nagbibigay ka, pansinin ninyo. Nagbibigay ka sa Lord pero wala kang sakit. Nasaan ka ngayon? Nasa church. Wala ka sa ospital. Diba? Na kung saan binabayaran mo yung oxygen, dito libre. Hindi nuubos ng Panginoon yung pera mo. Ganun ang protection ng Panginoon. Napakabuti po ng ating Panginoon. Pang-7, warning signs. Red flag, good counsel, and others. Paano nga ba tayo ginuguwardiyahan ng Diyos? Una, siyempre, God safeguard us by regulations. Saying no many times that protect us. Sa Psalm 121 verse 7, the Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. Promise mo ng Lord to. Ang salita mo ay iingatan ko sa aking puso upang wag akong magkasala. Diba? Meron tayong sinasabing ganon. Okay? So, paano ka pinoprotektahan ng Diyos ngayon? Minsan, hindi niya binibigay lahat ng gusto mo. Tama? Bakit? Kasi baka mapahamak ka. Lord, eto na yung God's will ko. Siya na. Oh. Hindi pala. Hindi pala yun ang God's will mo. Oh, di ba? So, Lord, nako, bakit ito naman yung binigay niyo sa akin? Sinasampal ako, binubugbog ako araw-araw. Kala ko ba siya yung God's will ko? Baka will mo lang. No? Ingat po tayo. Minsan hahayaan ka niyang mabigo sa iyong plano para dalhin ka sa plano niya. Diba? Minsan yung masamang plano ng kaaway ay paraan pala ng Diyos para sa mabuti. Diba? Like Joseph. Akala nila, diba? Ano nangyari kay Joseph the Dreamer? Pinahirapan siya. Tapos nilagay siya sa Egypt. Yun pala, sa Egypt pala, nandun pala kanyang kalooban. Minsan binibigyan ka ng pamilya na masusungit. Nako, eto na.
Lord, bakit binigyan mo ako ng ganitong mga magulang? Sobrang supportive naman. Ibig sabihin, hindi ka pinalalabas. Di ba? Napaka-stricto nila. Ayan. Mahigpit, mababagsik. Pero di ka mapariwara, tuturuan ka ng leksyon. Kahapon nag-uusap kami kung paano ka-stricto yung aming mga magulang. Mabuti na lang, stricto yung mga magulang namin. Kung hindi stricto yung mga magulang namin, siguro napariwara na yung buhay namin. No? Doon mo lang marirealize talaga. Pero do not wait for you to become parents, for you to realize na yung mga parents ninyo, kung gaano sila kabagsik, no? Ay talagang blessing din pala. Okay? Huwag po kayong magmadaling maging parent, ano? Okay. Minsan nang sinasabi nating inapi ka, naapi tayo ay pinapahintulutan para magbigay ng aral sa atin, na magsikap at magsipag para maabot ang ating mga pangarap. Pag sinabi ng din mo sa'yo, you don't deserve to be a teacher. Wow. Okay. Pero do not stay. Wag mong tampayan yung sinabi ng kaaway sa'yo. No? Sabihin mo sa sarili mo, makakagraduate ako. Hindi ako tamad. Matatapos ko ang pag-aaral ko. Diba? Kahit hindi with colors. No? Alam niyo po, minsan, ang mga madidiskarte sa buhay, yun pa yung talagang yumayaman kaysa sa mga matatalino. Diba? Matapos mo lang ang iyong pag-aaral, iha. No? Magtiyaga sa pagtrabaho, sumunod sa iyong boss. Huwag magreklamo. Gawa ka on the date. No? Alam nyo, ipropromote ka ng Diyos. At huwag mong kalilimutan, siyempre, yung relasyon mo sa Diyos, unang-una yun. No? Sabi doon, God gives us the laws to protect us. God safeguard us from provision of miraculous protection. Diba? Ano po yun? Pinoprotektahan tayo by providing us miraculous provision. Ano yun? Sa Psalm 91 verse 7, ito po yung talata ng pandemya. 1,000 shall fall at by side, yung ano po natin, yung binasa po natin kanina, na kung saan ay napakaraming mga pagsubok na ating mararanasan. Pero andun pa rin po yung protection ng Diyos sa atin. Okay? So, eto, naranasan natin, survivor po tayo. 'Di ba? So, God protected us. Ilang milyon po ang nawala sa pandemic na yon. Millions. 6 million? Wow. Para tayong nung panahon ni no? 6 million Jews ang nawala. Sa atin, ilang taon na nawala, 6 million. Pero nag-survive ka, andito ka. Okay? So Psalm 121 verse 8, the Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and forever. Would you imagine that? Number 3, God safeguards us by revelation of miracles. God's protection in the miraculous way, ito naman talaga ang tatak ng Diyos. Maraming beses na tayong pinaghihimalaan ng Diyos. Tama? Maraming beses na. Okay? Yun ang miracle ng Lord. Yung buhay mo. Yung gumising ka araw-araw. Wala kang bubong pero hindi bumagsak yung bomba at pumunta sa bahay nyo. Diba? Wala kang bubong pero hindi ka nagkasakit, hindi ka nahamugan. Wala kang dingding pero hindi ka inatake
ng kaaway, hindi ka inatake ng mga mga leon, mga tigre. 'Di ba? Would you imagine yung protection na ginagawa ng Diyos sa iyo? Miracle ng Diyos yun. Nalaman mo, yung kaibigan mo namatay, pero mabuti na lang umalis ako sa grupo ko dahil kung hindi kaya ako umalis sa grupo na yun, baka isa na ako dun sa napatay. O, di ba? Buti na lang nagbago ang isip ko na hindi sila samahan. Siguro pag ano, nahuli na rin ako. Yung mga ganun. Sitwasyon sa buhay natin. Ibig sabihin, protektahan ka ng Panginoon. God safeguard us by giving right person. Ayan. Sino po yung mga sinasamahan natin? Tamang pakikisama. No? Kaya sabi ng Lord, mas maigi pang pumili ka ng kaibigan mo. No? Sabi na nun, bad company corrupts. Okay, yung mga maling barkada ay talagang kinokorrupt nila yung mga maling mga pag-iisip mo. Kaya piliin mo na lang yung kaibigan mo. Okay? Ito po tayo magtatapos. So, sino po yung kaibigan mo ngayon? Sila po ba ay nagbibigay ng proteksyon sa iyo? Pag namatay ka ba, ay talagang yung brotherhood ba na yan ay pro-protectionan ka? Pag nasa, ang tawag mo doon? Nasa prat ka, Tatay Alex, pro-protectionan ka ba? Ng mga kaibigan mo? Ay, hindi na, wala na palang barkada si Tatay Alex. Pasensya na po. Buti na lang, nagbago si Tatay Alex. Oo. Okay. Yung mga bagay na yun, no? Well, of course, the right of all the person is the person who is Jesus Christ. Okay? Ang Panginoong Yesus, pa rin ang magpro-protect sa iyo. Sabi doon, I am the way, the truth, and the life. Walang makakapunta sa langit kung hindi dadaan sa Panginoon. We all have great stories to tell about how God saved us. He testified, we give thanks to God how God planned our salvation. Our walk in Christian life may mga taong pinapadala ang Diyos para ingatan tayo. Ang buhay Kristiyano ay buhay na iniingatan. Jesus tells Peter to protect his sheep. If you love me, feed my sheep. Mahal ba natin ang Panginoon? Si Elisha may Elijah. Si Jesus may 12 disciples. Si Pablo may Timothy. Si David may Jonathan. Si Esther may Mordecai. Si Moises, sino po? Si Moises meron siyang Jethro. No? Na sabi sa kanya kung ano gagawin niya. Si Aaron, meron siyang Moises. Kaya nga hinahanap yung tupang nawawala. Bakit? Kasi hindi siya para mag-isa. Kailangan siya ng kawan, kailangan niya ng makakasama, kailangan ng magproprotect sa kanya. At nasa tamang pangangalaga dahil kapag siya'y nahiwalay, pwede siyang patayin ng mga asong gubat o leon ng oso at iba pang proteksyon. O ano na ngayon? Na-appreciate nyo ba yung ginagawa ng Diyos sa buhay ninyo? Kung paano kayo protektahan ng Panginoon, bakit lalayo pa kayo? Bakit gusto nyo pang mahumiwalay sa Diyos? Alam niyo po, kahit humiwalay kayo sa church, huwag lamang po sa ating Panginoon.
Pero wag naman po kayong miwalay sa church dahil sa church, dito nyo po mararanasan, no? Na may nagmamahal pa rin sa inyo. No? May nagpapaalala sa inyo. Mayroon pa rin nag-share ng salita sa inyo. So, anong sabi po ng Diyos? I will never leave you nor forsake you. So, ano po ang declaration natin? Let us recover. Let us be covered by the blood of Jesus. Let the hedge of God's protection give us our ministry, our families. Let the walls of fire surround us. Those who fully trust to the Lord. Okay? So, yun po. Ano pong gagawin po natin? Pray more. Pagkatiwalaan po natin ng Panginoon. At wag po tayong aalis sa lilim ng ating Panginoon. Okay po. Marami pong salamat sa inyo.